Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon nga, ginulat na naman po ni Elvis Presley ang mga Dabarkads natin dahil for the third time na sunod-sunod ay present na naman siya dito po sa Itbulaga. Marami na namang mga Dabarkads natin at Jerome Mantics ang nag-enjoy kahapon dahil si Jerome po mga Kadabarkads ay tuloy-tuloy nilang napapanood dito sa Itbulaga. And syempre, nagbalik din po itong clone ni Chito Miranda. Itong si Carlito Cadag and syempre, si Beyonce or si Charmaine Algario. Ayon sa mga Dabarkads natin, sana daw ay araw-araw nang mapanood itong si Elvis Presley or si Jerome Ibardome na kung saan ine-enjoy ng marami. Hopefully nga po irregular na siya ng Itbulaga. At hindi lang yan mga Kadabarkads, nagbalik din po sa pag-host itong si Ma'am Pauline Luna Soto sa pag-endorse yan ng Bonamine. Kasama niya syempre si Tali at si Yeshan anak ni Jose Manalo. Pansin niyo ba mga Kadabarkads, nagsisibali ka na po yung mga brand or sponsors na hawak dati ng Itbulaga at nung nakaraan nga, may bagong dagdag na sponsors yung Umami Cornic mga Kadabarkads. And habang papalapit na po yung December, parami po ng parami yung mga sponsors since kailangan po yan na maipromote sa mga programa at sana po ay mas marami pang sponsors na magtiwala dito po sa Itbulaga. Mas maraming sponsors, mas malaking papremyo ang ipapamigay ng Itbulaga. Samantalang since Halloween na nga mga Kadabarkads, meron pong pa-entry ang mga team barangay natin kasama po ni Jose Manalo. Narito nga po yung paper bag, direnowingan po nila ng mukha mga Kadabarkads tapos sinuot nila ito sa kanilang ulo na siyang nakakaaliw mga Kadabarkads. Paano ba naman kasi after po na pagsuotin nila Jose Manalo, yung mga staff and crew ng Itbulaga sa barangay, pinisikan po nila ng tubig. Kaya ang nangyari, sobrang aliw mga Kadabarkads. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga Kadabarkads, itong inilabas na video po ni Jerome Ibardome. Ganap po ito backstage or ganap po ito off-cam dito po yan sa Itbulaga. At since wala nga daw po si Roel Carino, siya na daw muna ang papalit kay Roel. So kinanta po ni Jerome Ibardome yung isa sa mga song nitong si Matt Monroe and grabe mga Kadabarkads, kuhang-kuha din po pala ni Jerome Ibardome yung mga song or kinakanta ni Matt Monroe. Ginulat po ang lahat mga Kadabarkads kasi kahit anong ipakanta kay Jerome Ibardome, kuhang-kuha niya. Sabi nga po ng isang netizen dito po sa comment, kahit sino pala i-clone mo Jerome, gayang-gaya mo, napakahusay mo at nakakahanga ka talaga. Pati boses ni Fred Panopio ay nagaya mo at napaalala mo sa akin ng kabataan ko sa Tondo dahil madalas patugtugin noon ang dito sa Pitong Gatang. Yung Pitong Gatang ay isang street yan sa Franco Street sa Tondo na malapit sa dati naming tirahan noon. Ang usay mong mag-yodel at ngayon kaya mo ring gayahin ang kinakanta ni Matt Monroe na clone ni Roel. Try mo kaya ang song ni Victor Wood, Jack na magagaya mo rin. Ito ang applause ko para sa Jerome. Ayan mga Kadabarkads, dami pong humanga sa kanya nang malaman po nila na gayang-gaya ni Jerome Ibardome yung mga hindi naman boses ni Elvis Presley pero nakakanta niya po ng maayos at kagaya talaga. Samantalang next topic naman tayo mga Kadabarkads, ongoing po ang reservation ng ticket para po yan sa concert ni Jerome Ibardome by December 21, 2025. Sabi nga po ni Ma'am Christina Ignacio, few seat left sa VIPs at sa premium. Nako, baka maubusan kayo mga Kadabarkads. Kaya kung gusto niyo pong mapanood si Elvis Presley, nako i-DM niyo na po si Ma'am Christina
Ignacio. Samantalang isang clone naman mga Kadaber Cats ang niyanig ang Manila Grand Opera Hotel at nag-perform po ang isang clone natin dito. Walang iba kundi po si John Ryle Kiambao. So nakaka-happy lang mga Kadaber Cats dahil ito mga clones natin, kanya-kanya po ang gig sa iba't ibang mga lugar. Nakaka-happy kasi ang Itbulaga kasi yung naging daan para mas lalo po silang makilala at magbukas ang mas malaking opportunity para po sa kanila. At kahapon nga po, ibinahagi din po ni John Ryle Kiambao ang pang-hack or pang-attempt ma-hack yung account niya po sa Facebook. Grabe mga Kadaber Cats, no? Kasabay syempre ng pagsikat ng mga clones natin, yung mga ganito pong senaryo, mga ganitong ganap, may mga hack, kaya talaga dapat strong password po yung mga account ninyo mga Kadaber Cats. Sabi nga ni John Ryle Kiambao, taga San Jose pa talaga ang nag-hack ng account ko. Wala namang ganyanan, lumaban kayo ng patas, ika nga sa kanta ni Sting, confront your enemies, avoid the if you can. A gentleman will walk but never run. So, ayan makikita mga Kadaber kasi yung screenshot dito ni John Ryle Kiambao na someone tried to log in but we stopped him or we stopped them. Ayan mga Kadaber Cats. So, ang dami pong attempt na nagla-log in ito pong hacker sa account ni John Ryle Kiambao. Kaya dapat talaga sa mga clones natin, strong yung password nang sa ganun ay hindi agad-agad ma-hack yung inyong mga account. Kasi magagamit po yan sa pang-scam. Lalo na po yung account ni Jerome Ibardo. Knowing Jerome and Matt Monroe, sobrang lakas po nila sa taong bayan at sa mga Daber Cats. Kaya for sure, pag yan na-hack yung account nila mga Kadaber Cats, ang dami po syempre nga maniniwala, di ba? Akalain nila na si Jerome or si Matt Monroe yung nagme-message sa kanila. Kaya hopefully ito mga clones natin maging maingat. And syempre, lalo na sa mga password nila sa kanilang mga account. Kasi laganap na po ngayon ang mga hacker. Talagang hindi po sila lumalaban ng patas. Gusto nila yung mga instant lang mga Kadaber Cats, kaya nila ginagawa ito. Ayaw po nilang magbanat ng buto. Hindi po sila lumalaban ng patas. Kaya ang gusto nilang gawin, manghack lang and syempre, gawin yung hindi maganda. Samantalang update naman tayo para po yan kay Atasha Mulak mga Kadaber Cats. So si Atasha Mulak po ay nakapaglabas na ng endorsement post na Cetaphil sa kanyang account. Pre-promote niya po itong brand ng Cetaphil. So sa mga nag-aalala po kay Atasha Mulak, okay na po siya mga Kadaber Cats at nagpapagaling na lamang po siya. So naapektuhan kasi yung kanyang binte mga Kadaber Cats, kaya siya ay sinugod po sa hospital. Pero huwag kayong mag-alala mga Kadaber Cats, okay na po si Atasha Mulak. So hanggang dito lamang po ang update natin mga Kadaber Cats at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.